So ngayon, I went 2 steps ahead. Sabi ko kung itong rally na to ni Bitcoin, let's say nagrarally tayo ngayon, nandun tayo sa loob ng flag, at umabot tayo somewhere at 91, 92K level, ito pong area na to. At yan ay hindi natin biniyak, let's say nag-decline tayo, yun yung bear case scenario natin, there is a possibility using the measured move naman ng Fibonacci na bumalik ka dito sa 59. It coincides dun sa measured move natin ito Okay, so yan po yun, yung Fibonacci extension. Granting, okay, ito po yung isa na kailangan niya munang isatisfy. Granting na hindi ka tumagos sa 92K level. Kaya yung title ng video natin, today, 90 or 60. Bakit po? Kasi if we cannot trade above 90K and sustain it for a long period of time, meaning to say, magte-trade ka above 90-92 ng linggo, buwan. Ito, mabalik tayo dito. So, dapat ganun yung gawin Trade ka dito. Diyan ka. Kahit dito lang, dribble lang tayo. So, may possibility na umabot tayo dito. So, kailangan natin sumampa rito. Failure for us, kung makakita tayo ng rejection dito sa 90-92K area, pwedeng mag-trigger yung bear flag That could lead to a possible 60,000. Hindi diretso na 60 Siyempre, may mga stopover yan. Hindi naman po yan pagka nabasag yan, diretso na, kinabukas isang araw, 69, hindi naman po. And again, yan po ay measured move. So, meron ka pang stopover dito sa 70,000, 71,000. Ito po, 618. So, pwede ka pa rin tumigil dyan. So, kaya ko po ito discuss today kasi may mga confluences diba? So, sa technical analysis, kung mas marami kang confluence, medyo mas confident ka na posible mangyari. Tumataas yung probability pag mas marami kang confluences na nakikita. Kaya natin din pinag-uusapan today. So at the very least, alam po natin, we are informed na kailangan natin bumalik ng 90-92K level and to trade there continuously. Kasi kung makakakita tayo ng biglang rejection dito sa area na to, alam na this. Huli!